Good evening po sa inyong lahat. Okay, so naawan ako kay Kuya Amor. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa bawat isa nasa Facebook Live. Sayang po, wala kayo, no? Pero maraming salamat dahil andyan po din po kayo. Hindi ko alam kung ilan tayo tonight, pero thank you for giving time lalo sa Panginoong Diyos dahil dito po magsisimula ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Okay po, so 7:10, tayo po'y tumayo. Samahan niyo po ako magbasa ng salita ng Panginoong Diyos. Andito po sa screen yung ating verse. Samahan niyo na lang po ako magbasa. Kukunin po natin ang text natin for tonight sa Ephesians 4:14-16. Ito po ay ESV version. Sa next slide po, samahan niyo po magbasa. Ito po ang sabi natin Panginoong Diyos. Sana mabasa niyo, okay? So that we may no longer be children, tossed to the fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness of deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint, which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Let's pray. Lord, maraming salamat for this night. Father, once again, may we ask, Lord God, your Holy Spirit to be with us. Give us wisdom, Panginoon. Tagalin niyo po, Panginoon, lahat ng mga dala namin right now. Hayaan niyo po na i-focus lang namin ang lahat, Panginoon, sa inyo lamang at wala na pong iba. Father, use me, Panginoon, as a vessel of your word. Again, kayo may mataas ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapaw po natin, Lord. Amen. Okay po, Ephesians. Actually, maganda yan sa Tagalog, ang lalim lang sa English. Okay po. So, pero maganda rin po yan pag binasa po natin. Okay, so now, bago po ako mag-start, no, I always ask with a question. And ito po ang title and question din natin for tonight. Sa next slide po natin, ayan. Okay po. So, just to share this with you, no, pabasa nga po ako, 1, 2, 3, go. Okay, so let that sink for a minute and ask ourselves right now, what does our God require of you? What does our God require of you? Just imagine, ano bang meron ka na wala pa din ng ating Panginoong Diyos? Okay, what does our God require of you? Kung meron po ako isang phrase na gusto ko maalala nyo for the rest of the evening, ay ito po. Sa next slide po natin, pabasa nga po ulit ako. 1, 2, 3, go. Okay, as the body grows up together, each member grows stronger individually. Just to give you lang po background ng Ephesians 4, Paul was dealing with theological matters sa part po nito. Ano po yung mga dinidiscuss niya bago po yung verse na binasa po natin? Una, ang dinidiscuss po na matters ni Paul by that time ay kung paano po niya sasabihin yung riches na na-receive niya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, if you are reading sa Ephesians or nabasa mo na, isa sa mga sinabi din po ni Pablo dyan, okay, ay yung mystery of Gentiles na nakasama sa family po ng ating Panginoong Diyos. Dati, syempre alam po natin na ito lang yung mga bayang Israel lang ang talagang mahal na mahal ng Panginoong Diyos. Pero this time, next-extend po niya to sa mga Hentil at tayo po iyon. At lastly, sa mga diniscuss niya, mga theological matters, is offering prayers and wisdom and strength. So that time, okay, nag-iisip si Pablo, paano niya sasabihin to sa mga tao nakikinig po sa kanya. Now, Paul was moving forward in implementing lahat po ng sinabi ko kanina ng mga theological matters sa buhay po ng bawat isa. Kasi po, for example, first time mo narinig ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? Tapos sinabi po ni Pablo na tayo po ay manalangin sa ating kapatiran na may pag-ibig at karunungan. So kung ikaw unang makakarinig ng salita ng Panginoong Diyos, nung marinig mo yan sa isang preacher o gaya ni Pablo sa buhay mo, ang unang tanong na sasabihin mo, bakit iyan nagmamatter sa akin?
Okay? So yan po ang goal po ni Paul by that time at gusto niya ma-implement lahat ng teaching sa normal na buhay ng isang Kristiyano. Okay? So kung tatanungin mo ko, ano naman ngayon, kung alam ko mayaman ng Panginoong Diyos, so ano naman yung para sa estudyante? Okay? Alam ko ngayon na ako'y parte na ng bahay o parte na ako ng pamilya ng Panginoong Diyos, so ano naman yun sa akin? Di ba? Ano ngayon? Kung nabasa niyo na po yung Bible, ano po ngayon kukumpleto ang inyong WDP? Ano yung gagawin mo ngayon, di ba? Yun po yung question kanina. What does God require sa inyo? Nakapag huminto na po ba kayo para itanong kung ano ba talaga ang gusto ng Lord gawin ko? So unfortunately, ang Christianity po is not about me and Christian kind of religion. It is operating together as member of the body of Christ in unison. Wala pong Kristiyanong mag-isa. Amen. So hindi ako pwedeng sabihin ng isang skeptical na ako si Lord okay na. That's not how it works. Lalo sa Ephesians, pag binasa niyo po yan. Okay? This requires each member of the body to walk worthy of the calling which we are called. For example, tinawag ka ng Panginoong Diyos para maging teacher. Magtuturo ka ba? Tinawag ka ng Lord para kumanta sa Kanya, kakanta ka ba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung unang tanong po natin, ano ba talaga nire-require ng Panginoong Diyos sa inyo? Diba? So, bago po yung verse na binasa ko kanina, Ephesians 4:11, alam niyo po ba si Paul nag-present ng 5 types of office gifts or tinatawag natin madalas na giftedness sa bawat tao. Ayan po yan, no? So sabi niya sa Ephesians 4 verse 11, binanggit na po dyan yung 5 na meron ang isang sambahan ng ating Panginoong Diyos. Ano po yan? Apostles, prophets, evangelists, shepherds or sa ibang silent pastors, and teachers. Now, tanong, lahat po ba yan present po sa atin ngayon? Okay? Lahat po ba yan ay meron sa atin ngayon? Nung binigay po yung mga gifts sa church, ang main purpose po niyan ay nasa kabilang slide. Tuloy po natin. Sinagot po yan sa 4 hanggang 13. Ang purpose po kung bakit binigay lahat po ng gift sa church ay to equip God's people to do His work and build up the church. Ibig sabihin, kaya may mga pastor, kaya may mga evangelists, kaya may mga prophets and apostles, or even yung mga teachers, is to build up, to do His work, and for the church, the body of Christ. So individual believers and Christian body can grow all together spiritually and in unity of faith. So you cannot grow alone. Amen. Nakakatakot po ang isang scenario when you grow alone. Yan po yung purpose kung bakit po binanggit ng ating Panginoong Diyos or kaya bakit na binigay yung mga giftedness sa church. Hindi po yan basta sumulpot lang. May purpose po ang ating Panginoong Diyos. So mamaya malalaman niyo po kung bakit ko ito binabanggit, no? So, ano po yung goal? Sa next slide po natin, tinuloy po natin sa verse na binasa po natin yan. Ang goal po, pagkatapos i-build po ang church, ito ang sabi ng Panginoong Diyos. Pag na-build na tong lahat, pinilagay ko tong mga to, itong 5 gifts na to, para i-build yung church, para ang goal po ng bawat isa is that we may no longer be children. Hindi tayo maging bata, tossed to and fro the waves and carried about every wind of doctrines by human cunning, by craftiness in deceitful schemes, and that we may grow up in every way into Him who is the head, into the church. So, balik lang po ako, no? Sobrang simple lang po ng nais kong ibahagi po sa inyo. At ako po natutuwa, kasi nung na-receive ko po ito last Saturday, I was praying sa Panginoong Diyos na, Lord, sa bahay ba na kung saan niyo ako dinala, nararamdaman ko ba itong lahat ng ito? Nararamdaman ko ba na ako po ay tumatrabaho sa inyong kaharian? Binibuild up ko ba, Panginoon, ang bahay inyong sambahan? At nasisyaran ko ba po lahat po ng mga
Salamuha niyo po sa akin. Why? Yung pala yung purpose nun. Okay? Dahil hindi ka pwedeng mag-grow nang ikaw lang mag-isa. Okay? Try mo magbasa ng Bible at try mo magbasa na kahit anong strategy na wala kang guro. Bukod sa nakakatamad, wala kang pwedeng sabihan kung tama or mali. Diba? Wala kang gauging factor. Okay? At lalo po sa church, nakakatakot po na ang basihan mo lang ng righteousness ay yung sarili mo lang. Okay? So ang purpose po, sinabi ng ating Panginoon Diyos, if you want to grow, okay, you do it with your brothers and sisters. At yung binigay pong gifts ng ating Panginoon, yun po yung dahilan kung bakit po tayo mayroong mga pastors and leaders. So, doon sa binanggit sa last part, no, sabi dyan, toss to and fro. So, sa Tagalog po yun, sa next slide po natin, so ano ba ibig sabihin nun? No? So, sa Tagalog po, natuwa ako kasi sinisiklot-siklot, no? Oh, familiar kayo dyan? Sa Tagalog po, sa poem, yan po yung nakalagay. No? Pag sinabing toss to and fro, sinisiklot-siklot, meaning to be wave pitch or, syempre, okay, abruptly here and there due to the violence of the wave. So, ibig sabihin, if you are part of the church, ikaw mismo makakaramdam po ng toss and waves po ng mga scenario sa buhay natin. Lalo sa panahon po natin ngayon, no? Ito yung inanalyze ko lang bigla, no? Nung ako po ay dumating, nung tayo po ay dumating sa church, meron po bang nag-mentor, meron bang nag-lead, meron bang nag-invite, meron bang nag-share sa atin dito? Yes, meron. Amen. Amen. Meron po nagturo sa inyo, sa atin pong lahat, okay? So after po niyan, yan ay pinalis ng Panginoong Diyos para tayo po lahat individually mag-grow sa loob po ng church. Sabi po ni Pastor kanina, kung nakikinig po kayo dun sa prayer, huwag makakaligtaan pumunta sa mga gatherings. Why? If ang goal po natin ay mag-grow sa Panginoong Diyos, ang una pong sinabi niya sa Ephesians, pumunta ka sa bahay ng simbahan. Why? Kaya nga nilagay niya yung giftedness doon sa church para lahat po tayo sama-samang lumago. Mamaya, explain ko din po yan. Okay? So, God has given the ministry of gift to His church to form a stabilizing anchor that will keep us from being tossed to and fro. Yan, sa next slide po natin. Ayan o, okay? Binigay po ng Lord yung 5 na binanggit ko kanina sa church na ito para mag-stabilize po ng isang anchor. Bakit po ba mayroong anchor ang isang bangka? Okay? Para hindi po siya gumalaw sa gitna po ng dagat. Okay? So yan po yung dahilan kung bakit binigay ng Lord yung mga pastors, leaders, evangelists doon sa church. Kasi sure po ako, kapag tayo po ay nasa loob ng barko, okay? At definitely gagawa ang kaaway sa labas, yayanagin po yan, kapag tayo pong lahat ay watak-watak, wala pa mangyayari sa atin. And I feel it dito sa church na we are being, bukod sa attack by the enemy, sometimes even the leadership tinatarget po ng kaaway. Pero buti na lang po, salamat sa Panginoong Diyos kasi nga po, even sa panahon natin ngayon, na-stabilize po ng ating Panginoong Diyos yung anchor na yan sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi po tayo nagsisiraan. Okay? Yan po yung dahilan kung bakit po pinaalala ulit sa atin ng Panginoong Diyos kung bakit mayroong mga ministries na binigay ang Panginoon doon sa church. Now, tuloy po natin, no? We can avoid, ito po yung palagi nangyayari. Ano po madalas na nangyayari sa isang barko kapag merong bagyo, tapos wala po siyang anchor? Ito po yung palagi nangyari kay Paul. Yun po ay yung shipwreck. We can avoid shipwreck in our faith if we stay plugged into the body of Christ. Tanong, meron po ba dito napapagod na maglingkod sa Panginoong Diyos? Inaantok lang. Pero hindi pagod. Pwede ba yun? Okay? So we can avoid shipwreck in our faith if we stay plugged sa body of Christ. Pansin niyo po, pag isang Sunday lang kayo nawala sa kahit anong gawain, alam niyo na po yan, ano po yung madalas yung nararamdaman? Wala. Di ba madalas po tayo may kulang, nanghihina. Ano ba bang madalas mo nararamdaman pag wala ka? May kulang, nanghihina, or hindi kumpleto yung araw nyo. Amen? Amen. Di ba po?
Bakit po kaya kailangan tayo nakastay plug sa body of Christ? Receiving, ang isa sa mga function po na itong mga to, kung bakit po pinapalala sa atin, even the pastors, kung bakit kailangan hindi makalimutan ang mga ganitong gawain is to receive encouragement, strength from fellow kapatiran natin, gifted to equip us up in Jesus Christ. So ngayon, sobrang simple lang po nang sasabihin ko, no? Paalala din po sa bawat isa. Alam niyo po kung bakit sobrang saya na magstay palagi sa presensya kasama po ninyo na sumasamba. Iba po talaga yung feeling kapag po tayo sama-sama sumasamba sa Panginoong Diyos. Iba po, kahit po dalawa lang tayo, walang problema. Kahit po sa prayer gathering po natin, konti lang tayo. Iba pa rin po yung feeling na kasama ko pa kayo, umiyak, manalangin sa Panginoong Diyos. Okay? At hindi niyo po ito alam. Kasi ako madalas, pag napunta rin po ako dito, bukod sa mga tao na nakikita ko, no, ang sarap lang po makita o marinig boses nyo habang kumakanta. Amen. Hindi po ako sa tono. Pero umiiyak. Come on, God, you have been faithful. Narinig ko yan. Umiiyak siya, pero kumakanta siya. Okay? So, iba po talaga ang isang mananampalataya kapag siya totoo na sumasamba sa Panginoong Diyos. Okay? Kahit si Pastor Boy hindi tumalon sa praise and worship, hinihingal-hingal na siya doon sa wash. Wash in the water. Pero pinipilit niya pong tumalon or sumayaw. Yung mga senior po na kasama natin palagi pag Sunday, pag nakikita niyo po sila, sa position po namin doon sa stage, matutuwa po kayo. Si Nanay Biring, hindi po siya gumagalaw, gumagalaw pala siya. Pero sa position lang niya, ganoon lang siya. Di ba? So, tignan niyo po mabuti yon sa perspective na nandun ka lang sa live, hindi mo sila makita. And somehow, we are reminded by God, di ba? Kaya po nilagay niya yun sa church to strengthen you in ways you do not see. Meron iba sa atin, ang gusto, we grow together kasi may nagtuturo sa harapan. Pero madami pa pong factor kung bakit na-strengthen ng church. Yung buhay nyo na lang, isang mahalagang testimony para kami, lahat ay magpatuloy. Okay? So, again, kailangan po lahat tayo ay nakaplug doon sa body of Christ to receive encouragement, strength from our fellow kapatiran, gifted to equip us and lead us directly sa ating Panginoong Diyos. Some of us don't know yung mga struggles po ng mga leaders and pastors, pero they continue to worship our God. And that's something why we always go palagi sa bahay-sambahan. Okay? Dahil tapat ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Imagine niyo po nung huli, no? Naalala ko to, wala po ako may example sa inyo kasi pinakamalapit lang na sinusundan ko talaga yung kay Pastor Boy. Nung namaga siya and all, sabi ko pwede siya magpahingi. Na-aksidente siya and all eh. Eh hindi po, pumunta pa rin po siya sa church. Ako na pinanghinaan na pag Sunday ng hapon, konti lang tayo. Isa. Okay, isa lang po yung a-attend or dalawa minsan. Pero hindi pa po to recently, no? Nakita ko pa, okay, ibig sabihin hindi na tayo tutuloy, wala na pong attend. Tapos dumating si Ate Aw. Siya yung teacher ba? Teacher ba yata siya? Nagluto siya dito. So, imagine niyo po yun, tutuloy pa din po ang gawain basta may isang dumating. Di ba? Kahit po kayo pagod sa trabaho, pumunta pa rin po kayo. That's one way na tinitingnan ko po talaga, nagpapalakas po sa akin, na kahit madami tayo mga challenges, lumalapit pa din kayo sa Panginoong Diyos. At kahit hindi nyo na po sabihin kung ano pinagdadaanan nyo, yung buhay nyo, yung upuan na yan, kung bakit yan may nakaupo, ay patunay na ang sinesearch po natin ang lahat ay ang ating Panginoong Diyos at naka-anchor po kayo sa Kanya. So for growth to happen, we must remain involved in the process by which the whole body is fit together perfectly. Sabi ko po sa inyo, di ba, kapag yung position po na yan, kunyari, okay, yung upuan po ni Mike, okay, kapag yan na bakante, hinahanap po agad kung sino yung nawawala. Nagtatanong po palagi. At palagi ko naalala dito, kunyari, si Pastor Boy na naman. Pagpunta ko po dyan, tapos kunyari wala si Pastora Lobel, magtatanong sa akin yan, nasan si Love? So ang gagawin ko po, dahil hindi ko po alam, chat ko po siya. Asan ka, hinahanap ka ni Pastor Boy. Okay?
So, ibig sabihin, even si Pastor Boy, alam po ko sino yung wala dito sa bahay-sambahan. Amen. Ibig sabihin, para sa kanya, everyone matters. Now, tanong, sa bawat isa po ba sa atin, pag nawala yung katabi nyo, hinahanap ba natin? Dapat. Okay. So tuloy natin. As each part does its own special work, it helps the other parts to grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Wala pong loner na Christian. Kasi alam niyo po kung bakit walang loner na Christian? Hindi po pwedeng mag-minister yon sa other people. God's gift is of equipping and building up cannot be exercised in isolation. Ayan. Ayan po, paulit po ako yan. No? Pabasa nga po ako. 1, 2, 3, go. Okay, God's gift of equipping and building up cannot be exercised in isolation. Pansin niyo po ba, nung dumating po si Jesus sa atin, pumipiyok ba ako? Parang narinig ko pumipiyok ako. No? Sorry po, nilalakas ako kasi medyo pagod na ako. Pero, balik po ako, no? Nung si Jesus dumating dito sa mundo, okay? Pwede namang siya na lang mag-share ng Word of God. Bakit? Diyos naman siya. Pero ano pong ginawa niya? Kumuha po siya ng 12. After po ng 12, ano po nangyari? Dahil may purpose pa ang Panginoon. Sinend out niya yung 12 para mag-share ng word. After po nun, dahil meron silang may nagagawin, yung 12 na yon, kumuha siya ng ilan yung kasunod? 72. At sinend niya yon by pairs. O by 2, tama naman, by pairs, okay? So ibig sabihin, lahat po sila may kanya-kanyang gift. God's gift and equipping and building up cannot be exercised in isolation. Hindi pwedeng ikaw lang. At alam po yun ng Panginoong Diyos. Pansin niyo po, pag kayo pupunta mag-share ng salita ng Panginoong Diyos, tapos ikaw lang mag-isa, ang hirap. Ang hirap. Kaya po, ang paalala po sa atin palagi, kaya po binigay ng Lord yung mga gifts, is for us as a body, as a church, to do it nang hindi lang po mag-isa, pero sama-sama. Kaya po tayong lahat ay merong mga win group. Meron kayong mentor, meron kayong grupo na pwede niyo pong lapitan palagi sa panahon ng gaya nito. Okay? So, Paul taught even the Colossians to stay rooted and established in faith so that no one would receive them with well-crafted arguments. Alam niyo po ba, isang nakakatakot pang reminder dito, pag ikaw lang po mag-isa, madami pong sobrang sly. Yun po yung word ni Ninang Cora na nagturo po siya sa amin ng pandemic na hindi ko po makakalimutan palagi. Na ang kalaban, ang devil, ang cobra, ang snake, sobrang sly niya kay Eva. Paano niya inatake si Eva? Mag-isa. Tas ang galing lang po niya mag-devise, magtanong, baliktarin yung mga words para even si Eva ay maloko ng kaaway. Okay? So, sa Colossians, sinabi to ni Pablo na dapat tayo maging rooted and established in faith so that no one would receive lahat po ng yan, mga well-crafted arguments at hindi po tayo maloko ng kaaway. If babalikan nyo po yan sa next po yan, andyan po yan sa next na slide, tingnan nyo po ito mabuti. Oh. Ayan. Yan, ito, okay? Sabi po dyan sa Colossians 2 verse 4, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Kung ang buhay niyo po ay naka-anchor sa Panginoong Diyos at palagi po kayo kumakausap sa Kanya kasama po ang inyong mga kapatiran, okay, then your faith will grow strong. In the truth you were taught. And you will overflow with thankfulness. Okay? Diyan po tayo sa 6. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that came from human thinking and from spiritual powers of this world rather than from Christ. This is a reminder sa atin pong lahat. Alam niyo po kung bakit madalas naloloko ang isang tao? Kasi wala po siyang alam. Lalo po pag hindi po tayo anchored sa ating Panginoong Diyos. So pag lumapit man sa'yo, be reminded, okay? Kaya minsan kapag inaatake tayo ng kaaway, tapos babasahan tayo ng salita ng Panginoong Diyos, dahil hindi mo siya alam, maniniwala ka agad.
Okay? Kaya po may mga mentors, may mga teachers, may mga apostles, may mga shepherds, may mga evangelist. Dahil ito po yung mga purpose. Okay? Para hindi ka makapture, hindi ka matos, hindi ka makuha ng kaaway with these empty philosophies or high-sounding nonsense. Ang dami po talagang ganyan ngayon. Cut by cut yung verse, tapos gagamitin po sa atin. Nangyayari na po yan ngayon. So only when we are secured in God's truth and committed to the body of Christ, we can learn and recognize false teacher and clear dishonest doctrine. Ito po'y malinaw po sa atin. Lalo po, paano nyo po ma-determine ang isang kulto sa hindi kulto? Di ba? Eh halos magkatunog sila. Paano po ma-determine ang isang Jeho... Pwede ba bagito yun, no? Yung kabila sa kabila. Di ba? Or pwede naman kayo, umiwas na lang kayo. Pero again, babalik po ako, no? Iba po pa pag grounded kayo sa Panginoong Diyos na kahit anong gawa ng kaaway, hindi po kayo pare-parehas or tayo pare-parehas maloloko. Ano pong sabi po dyan sa James 1:6? Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Okay, the body grows as the individual members grow, and they grow as they are feed on the word and minister to each other. Naalala ko dyan dito, no? Ayan. The body grows as the individual member grows, and they grow as they are feed on the word and minister to each other. Natatawa lang po ako kasi ang una ko tanong before, ba't naman ba't nilagay po ng Panginoong Diyos lahat ng mga 5 giftedness sa church? Now, nung pinakita na po yung lahat ng 5 giftedness, hindi po yung binigay dahil wala lang. Okay? Bakit ka may mentor? Bakit ka may leader? Bakit ka may pastor? Okay? Bakit po kayo merong mga ganyan? So, lahat po yan ay for us to grow. Ang problema po natin madalas ngayon, hindi po tayo minsan nakikinig. Or even, every one of us treat them as something more irrelevant sa ating mga buhay. Pag hindi siya nagswak sa atin, ayaw na po natin pakinggan. Tapos, you aspire growth sa church, pero hindi ka naman sumusunod. The body grows as individual members grows. Alam po ni Paul by that time na crucial po ang growth for the church. At hindi po mag-grow ang church kung tayo po ay hindi in unison. Pero alam mo, marami pong salamat. No? Kasi nga po, dito sa Calamba, i-share ko na lang din yun. Ito po ay yung testimony ko na din para sa atin, doon sa Send to Serve. Sinabi din po nito ni Pastor Love nung aalis pa lang kami. Nung this time, kasi mas madami kami, we are 12, at ang hinihit po namin 60,000. Ang una niya po sinabi sa inyo, paano po, actually sa akin, paano namin i-hit yung 60,000, 59 something, ni-round off ko lang. Okay? Tapos sabi ko sa kanya, naging tapat si Lord last year. Imposible hindi siya magiging tapat ngayon. Amen. Ano pong report niya last week? Last week nga ba yun? Ano pong report niya last week? Meron pa pong sobra. Okay? So, ibig sabihin po, sa church, lalo dito sa bahay sambahan, naramdaman ko po personal kung gaano nyo po kamahal ang Panginoong Diyos. Wala mo palabak dyan? Natutuwa po ako kasi suit nyo po yung mga aming pinapamigay at nag-invest po kayo para sa gawain ng Panginoong Diyos. Now, natutuwa lang po ako kasi this message remind me. Kasi nung tinanong ko po to sa sarili ko, ano bang nire-require ng Lord para sa akin? Nung binasa ko po yung verse, niremind ako ng Panginoong Diyos na if you are grounded sa aking salita, hindi ka lang dapat mag-isa. Ibig sabihin, hindi ko sasarilinin lahat ng natutunan ko sa Panginoong Diyos na ginamit niya through Pastor Boy and every one of you sa mga buhay nyo. Tapos ano pong gagawin ko after? Okay? So that brings me back doon sa question kanina. Sabi dito yung tanong ko kanina, ano nga po yung tanong ko kanina? What does our God require of you? Doon sa verse na binasa po natin kanina, God requires us, sa una pong slide, sa next slide po natin, to grow strong and stable. Paano kayo magiging strong kung hindi po kayo babad sa Panginoong Diyos?
Paano kayo magiging stable kung hindi tayo nakangkla sa Kanya? Kaya po kahit sa gitna ng madaming problema, kaya po nating umiti. It sobrang lumampas sa understanding ng tao na bakit sila pumapalakpak, bakit sila tumatalon kung madami silang problema. Kasi alam po nating lahat kung sino po ang ating anchor sa ating mga buhay. So ang nire-require sa atin ng Panginoong Diyos is to be strong and stable. And this will only happen. You can only answer the question if you are grounded sa Panginoong Diyos. You can be stable, you can have that comfort, you can have that peace, you can have that joy even sa gitna ng sorrow kasi totoo po na naramdaman po natin ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Alam niyo po, naalala ko, grabe lang po, naalala ko yung tatay ni Jelay, no, si Tito. Grabe po siya maghintay sa amin. Umulan, bumagyo, na late na, inabot na kami ng madaling araw. Okay? Pero naghihintay po siya sa kanyang anak. Alam niyo po yung nakita ko doon? No? Kasi kung ako po yun, tulog na siguro ako noon eh. Tapos ihatid yun na lang mga pastor yung aking anak. Pero grabe po kayo, kung gano'n yung pinagkatiwala yung anak nyo dun sa gawain ng Panginoong Diyos, gano'n kayo nagtiwala sa Kanya, na kahit galing kayo sa trabaho, malayo yung titirahan nyo, maghihintay pa rin kayo doon sa inyong mahal sa buhay. And grabe po yung pananampalataya nyo sa Panginoong Diyos na iingatan niya lahat kami simula doon sa pag-alis sa Manila, pabalik po dito. Imagine nyo po yung pinaka-last Saturday, ang lakas po ng ulan, dito. Doon nagsisimula pa lang. Okay? Pero naghintay pa din po yung mga nanay, salamat po sa inyo, na patuloy po, naging tapat, at pinagkatiwala po yung kanilang anak sa Panginoong Diyos. So balik po ako dito. What does God require of us? To grow strong and stable. And it will not happen if you are not grounded sa ating Panginoong Diyos. So balik lang po ako, no? So alam ko may kanya-kanya na po kayong GC. Okay? Lahat po ng mga nasa wing group. Tapos, ang next question ko po dyan, nakakapag-devotion po ba tayo? Okay? Mahalaga po yan, even sa ating pong online, nakapagbasa pa din po tayo ng salitang ng Diyos. Okay? So now, ano pang nire-require ng Panginoong Diyos sa atin? First, to grow strong and stable. Pangalawa, ito yung remind kanina, to no longer toss to and fro. Ayaw po ng Lord. Okay? Tayo pong lahat ay minsan malamig, minsan mainit, minsan gustong magbasa, ayaw magbasa, minsan gusto mag-pray, ayaw mag-pray, minsan gusto umattend, ayaw umattend. Okay? Ang gusto ng Panginoong Diyos, stabilize po tayo sa Kanya. Excited palagi, makarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. Magamit sa Kanyang kaharian. Amen. At mag-send ng mga devotions. Kayo po'y kalakasan namin bilang mga mentors and mentees. So again, yung iba po, alam niyo naman po yan. Naintindihan ko po kayo na kung may trabaho po, walang problema. No? Pero again, if ever kaya, if you can share, meron naman po mga cases, kunyari sa case ko, alam po yun ng mga kilala at kasama ko sa kotse. Nagbabasa na po kami pag nagda-travel, tapos doon na po kami nag-actual sa loob. No? Kasi hindi, para ako, kung kunyari po, tayo bilang Kristiyano, imposibleng mahal mo ang Panginoong Diyos na hindi mo binabasa kanyang salita. Walang excuse doon, kapatid. Sabi ko nga po ito kay Sai kaninang umaga, kalimutan mo na lahat ng relasyon, pero wag mong kakalimutan ang relasyon mo sa Panginoong Diyos. Siya yung nasa unahan. The rest, secondary. At yan po ay utos ng Panginoong Diyos. Amen. Pag mahal mo, lagi mong kakausapin. Amen. Pag mahal mo, lagi mong kakausapin. Okay? So, pinakahuli po sa lahat, after po ng lahat, ano po yung una? Na-require sa atin ng Panginoong Diyos, lalo dito. Una would be to grow strong and stable. Pangalawa, to no longer toss and fro. And pinakahuli po sa lahat is to minister to one another through love. Nangyayari po ba ito sa atin? Pag sinasabi po ng Panginoong Diyos na minister with other true love, ito po yung sinasabi ko kanina, na kahit pag nawala po siya doon sa upuan niya, hinahanap niyo siya. Tapos, kapag kunyari nanghihina siya, you reminded them, na kapatid, huwag kang sumuko, sumunod ka lang sa ating Panginoong Diyos, at paalala po palagi na hindi ka mag-isa. Okay? So ako po, balik lang po ako dito, what does
God requires of me, at gusto ko pong pasalamat lahat sa inyo. Dito po sa Win Calamba, nagpapasalamat po akong sobra. Dito po sa bayan na to, nagsimula po ako ng 2002, dumating po ako sa Calamba. Nag-start po ako from sobrang bata na hindi po alam yung gagawin. And hindi ko po alam kung ano yung direction ko hanggang sa inassign po ako ni Papa kay Pastor Boy at andito na po ako ngayon. Nagsimula po ako sa ang dami ko pong ginawang mali. Kilala niyo po, some of you kilala po ako from the past. At kung hindi po ako na-minister ng kahit isa sa inyo out of love, hindi po ako makakatayo dito ngayon. At nakita ko po, kung alam niyo po yung buhay ko, kung gaano po yung pinagdaanan ko, magpapasalamat na lang ako sa Panginoong Diyos kasi hindi niya po ako sinukuan. At salamat po sa inyo dahil kahit po last week naramdaman po namin ang pagmamahal nyo sa Panginoong Diyos through send to serve, through supporting us through prayer, to being present here and worshiping our Lord. Kahit na madami kayong mga dala, problema at mga bigat sa buhay. And trust me with this one, nabavalue po ng bawat isa. Kahit po ako na lang, okay? Lahat po kayo ay mahalaga sa Panginoong Diyos. At salamat po sa buhay nyo. Kaya patuloy po kami nakakatayo at pinupursu ang ating Panginoong Diyos. Kasi meron pong gaya nyo na hindi nagsawa, lumamit sa Panginoong Diyos kahit alam po natin na grabe na yung pinagdadaanan po natin. Hindi ko po alam yung problema nyo. Pero some of you, alam ko ang pinagdadaanan. And I always pray to God na samahan tayo pare-pareho in love, in clarity, in peace. Na kahit anong mangyari, hindi po kahit kailan ang ating Panginoong Diyos magsasawa na balikan po tayo. Amen. So again and again, no, wala nga sila, alam niyo ba dito, wala sila Ate Leila. Kita ko po from this one, hindi ko rin alam kung nasan sila. No? Hinahanap ko din po sila. And gusto ko lang magpasalamat sa Panginoong Diyos kasi naramdaman ko po talaga ang pagmamahal niya dito sa Win Calamba. Naniniwala po ba kayo? Nandito po ang ating Panginoong Diyos? Kayo po ang patunay na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. And again, balik lang po ako. If ever you have questions, ito po yung una na tanong ko sa inyo as you leave ito sanctuary, no? Ano ba yung ni-require ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo? Yung sinabi ko nina, as for the church. Pero tanong po talaga, ano bang ni-require ng Panginoong Diyos sa inyo sa takbuhin nyo sa Kanya? Kasi for sure po, meron pong ni-require ang Panginoong Diyos kung bakit po kayo nandito. At mahalaga pong part yun sa pag-grow ng bawat isa. Okay? Yung ngiti nyo, yung pagluluto nyo, imagine nyo po paano po kami bibigat. Wala po kaming maiuwi na pagkain. Di ba? Wala pong mga reminder or malakas na boses ni Kuya Amor. Walang mga bata na maririnig ko na ang daming issue sa school. So lahat po kayo talaga nagmamatter sa growth po natin. Sa mga nanay na nag-share po ng mga challenges sa mga anak nila. Di ba? Kasi ngayon po, meron na rin akong anak. Sa mga tatay, mga challenges nila sa buhay bilang tatay, mga parents, kung paano po hinandle yung kanilang mga anak. So marami pong salamat sa inyo. At dito po ko mapapatunayan na itong Win Calamba, sobrang salamat Lord. Kasi naramdaman po ko personally and even every one of us na buhay po ang ating Panginoong Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So sige po, tayo po tayo lahat. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this night. And thank you, Panginoon, for a reminder, Lord God, sa bawat isa, na as we want to grow old, Panginoon, as we want to grow deeper, as we want to have that growth, Panginoon, as a church, you remind us, Father God, na nag-place kayo, Panginoon, ng mga pastor, ng mga leaders, Lord God, ng mga mentors, ng mga spiritual fathers, dito po sa loob ng bahay-sambahan, para maging kalakasan to build us up, Panginoon, in unity, in unison, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, kahit kailan, ma-toss ng kaaway, ma-deceive ng kaaway of their craftiness, Lord God. So again, remind us, Father God, at ito po'y paulit-ulit na sinasabi, Panginoon, ng aming tatay sa bahay-sambahan na huwag makalimot sa mga pagtitipong gaya nito. Kasi ang kaaway ay madalas umaatake pag kami po ay mag-isa. Father, remind us kung gaano kahalaga ang pagpapanalangin,
Panginoon, na magkakasama, ang pagpupuri ng magkakasama, ang pakikinig, Panginoon, ng iyong salita na magkakasama, Father, and even sa panahon ng gaya nito, Panginoon, na marinig ang inyong salita, Panginoon, ng sama-sama. Father, if we want to grow, Panginoon, remind us, Father God, that you place leaders sa church para gawin po yung growth na yon. And Father, help us, gaya po ng adikain, Panginoon, ni Pablo, Panginoon, sa mga Ephesians and Colossians. For one, not to be atakihin or maloko ng kaaway, Father. Pinadala niyo, Panginoon, ang lahat ng ito para lahat kami ay sabay-sabay na mag-grow, Panginoon, sa inyo. If, Father, meron dito nanghihina, or God, minsan, they're asking for direction, they're asking bakit medyo stagnant yung aking relationship sa inyo, Lord God. Kung meron man dito, Father God, na minsan, Panginoon, nag-ask ng clarity kung saan ba sila pupunta, ano ba yung purpose, what do you require of us? Lord God, I pray sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Father, kung hindi pa nila alam kung bakit sila nandito, bakit sila tumatayo, bakit sila bumabalik, Father, ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon, kung bakit sila, Panginoon, nandito. Gamitin niyo po ang bawat isa. Father, ang buhay, ang testament ng bawat isa, Lord God, ng inyong kapangyarihan, ng inyong Panginoong pagmamahal sa buhay ng mga kapatid namin. Father, huwag kami magsawa, huwag kaming huminto, Panginoon, na ipaalala sa bawat isa kung bakit sila nandito. Father, use our lives, Panginoon, even your word, Panginoon, even, Panginoon, lahat ng ginawa niyo sa amin, to embrace, Lord God, na talaga, Panginoon, mahal nyo ang Win Calamba. Lord, hindi lang ang Win Calamba, pero lahat, Panginoon, ng mga churches, Father God, na kayo ang center. Father, may it be, Lord God, sa pangalan ni Jesus, na hindi kami, Panginoon, basta lang matos, Panginoon, ng waves, but we are grounded, Lord God. We are stabilized, Panginoon, with your word, Panginoon, with a genuine relationship, Panginoon, sa inyo. Father, give us strength, give us purpose, give us joy, Panginoon, na hindi kami huminto, Panginoon, basahin, makaniig, makausap, papurihan ka, Panginoon, araw at gabi. At ngayong gabing ito, Panginoon, salamat sa reminder. Salamat sa mga leaders, salamat sa mga mentors, salamat sa mga pastors, salamat sa mga buhay na patuloy na nananalangin, patuloy, Panginoon, nag-share ng kanilang blessing, patuloy, Panginoon, na tumatayo para sa inyong kaharian. Salamat sa kanilang buhay na kahit, Panginoon, sila ay hirap, kahit sila, Panginoon, may pinagdadaanan, sila po papatuloy ay tumatayo, Panginoon, sa inyong presensya. Father, maraming salamat. Kayo ang dahilan kung bakit kami nandito, Panginoon, at naramdaman namin ang inyong presensya sa lugar na ito, kaya kami ay patuloy na babalik, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito. Lord, salamat sa iyong presensya. Yun lang po ang tanging dahilan kung ba't kami nakakatayo, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na tumatayo para sa inyo. Lord, maraming salamat sa krus. Salamat kay Jesus. Salamat sa inyong salita. Salamat sa mga kapatiran. At patuloy, Panginoon, namin iaalay ang nag-iisa naming buhay para papurihan lang kayo at wala nang iba. Father, once again, Panginoon, cover these people with your blood, Father. And strengthen us once again, Panginoon, to be excited more to share your word sa iba, Panginoon, na hindi pa namin nasyasyaran. Father, use this church, hindi lang bilang palamuti, Panginoon, pero be a vessel, Panginoon, of your good news sa ibang tao. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang ilaw, Panginoon, sa labas. Again, Lord God, maraming salamat. And once again, Father, maraming salamat sa pagmamahal. Salamat sa inyong salita. Salamat kay Jesus. Salamat sa banal na Espiritu Santo. Salamat sa lahat, Panginoon, na ginamit niyo, Panginoon, para makilala namin kayo. Panginoon, sa iyo lang ang papurit parangal. Lahat, Panginoon, ng pasasalamat ay para lamang sa inyo. Ito po ay panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.